Hello mga ka-yaris, ka-viewers! O bago matapos ang Ramadan na ito, ay gusto ko muna i-upload itong aking vlog. Siguro marami rin curious na ba't hindi ako nag-a-upload ng mga daily routine namin kasama ang aking family. Minsan gusto ko na rin sila isama sa aking mga video, pero nag-aalanganin pa rin ako. Kasama doon ay nirespeto ko rin naman sila kung ano yung gusto nila. Kasi itong family ng aking asawa ay masyado silang private. Siguro kung makikita nyo kung paano kami ka-close ay magtataka kayo. Siyempre sa una ganun, may hindi rin pagkakaintindihan minsan. Pero naayos naman, ganun naman talaga, wala naman perfecto sa pamilya guys, diba? At sobrang close kami guys sa aking biyenan, pero hindi ko naman pinapakita sa inyo. Minsan, parang kasi tinuturing ko na rin siyang parang ina. So, since nag-asawa na rin ako, ay parang feeling ko may nanay akong nabuo. Wow! At tatay akong nabuo. Pero, sadly lang, maagang kinuha ng Lord yung tatay namin. Pero, nandito pa naman yung nanay. At di ko lang pinapakita sa inyo kung paano kami ka-close. Minsan, nagkukulay pa ako ng kanyang buhok. Nagbabawas ako ng kanyang kilay, nagmamanicure, ganun. Hindi na ganun yung aming bonding, guys. Hindi ko sinasabi na ako yung tagasunod niya, pero ganun talaga yung aming bonding at ganun yung pagmamahala namin sa isa't isa. At sobrang rinirespeto ko siya at ganun din naman siya sa Pero akin. yun Yung hindi ko maipakita sa inyo kasi nga sobrang rinirespeto ko yung aking biyana na babae, lalo na yung aking biyana na lalaki, pero wala na siya. Kaya tinuturing ko na rin silang parang magulang. Since namatay na yung aking mga magulang, ay nung nakapag-asawa ako ay parang may mga magulang din akong nandiyan na gumagabay sa amin. So ganun yun. Kung ano yung pinapakita mo sa kanila, so siyempre yun din yung ibabalik ng isang tao sa'yo. So di ko sila pinupuri, pero pamilya ng aking asawa ay sobrang bait nila sa akin. Why my son wake up? Why? Wala akong masabi sa kanila, pati mga kamag-anak nila ay mga aunties, uncle, mga pinsan yun. Maganda yung pakikitungo nila sa akin. So, sobrang nagpapasalamat ako sa Allah kasi binigyan niya ako ng mabubuting mga biyanan at mabuting asawa. So, ito na nga pala guys. So, pagkatapos ko pala tahajud ay gumawa na rin ako ng aming suhur. So, wala naman akong masyadong gagawin guys kasi sobrang simple lang yung kinakain namin, yung lalo na itong aking asawa. So, ang suhur lang niya ay itong toast bread at saka magtsatsaa siya. Ayaw niya kumain ng mga heavy food, lalo na pag umaga daw. Suhur niya ay yung mga light lang, minsan fry egg saka dalawang sliced bread. So, yun lang yung kinakain niya. At ako, may leftover akong pagkain dito na kanin guys. Kasi nga, kahit ako parang na-adapt ko na rin sila kung paano sila kumain. Parang isang linggo, isang beses lang or dalawang beses ako nagluluto ng kanin. At minsan ako lang yung kumakain. So, paulit-ulit ko na lang kinakain yun guys. Pero, mostly nagbe-bread din ako minsan. Yung tinatawag nilang roti or parata. Masarap yung parata nila. At dahil nagugutom ako guys ng kanin, ay sabi ko ito yung kainin ko. So yan, pinainit ko yung aking leftover na pulao rice. At siyempre, meron pa rin akong natira dito na pastil or kagikit. So papainitin ko rin yun guys. Kasi yun yung uulamin ko guys. At meron din naman manok
yung kanin ko, pero konti na lang. So sabi ko painitin ko itong aking pastil or kagikit. Kasi malamig siya guys, kasi linagay ko sa aming fridge. So yan lang naman, napaka-simple ng aming suhor guys. Hindi ko na kailangan magluto pa ng marami, pero masarap naman. So yun guys. So ayan, papainitin ko lang yan kasi nga kakain na rin kami. At ngayon pala ay timpla ako ng kape guys. Timpla ako ng Milo kasi parang hindi ako inaantok, kasi paggabi ay nagpa-pray ako, tarawih, tahajud, yun. At sorry, may nakikita kayo dyan na isang stove guys, kasi yan yung pangdepensa namin. Kasi minsan, hindi pala minsan, araw-araw ngayon ay wala na kami gas ng 8 AM ng umaga hanggang 3:30 or 4 o'clock 4 PM. So yun, bago pa magkagulo yung mundo, so bumili na yung aking asawa kasi nga pang-prepare namin sa Ramadan, kasi minsan wala kaming apoy. So yun, bumili siya ng tangke, tapos may extra kami dyan na maliit na stove. So dyan kami nagluluto pag wala kaming apoy sa stove namin. So pangdepensa namin yan guys. So maganda rin naman kasi nga itong nagkakagulo na yung mundo. So yun, tumaas na yung gasolina. So kaya nga lagi nila kina-close yung aming gas, kasi nga yung sa amin guys na ginagamit ay gas pipe. Tingnan nyo kung saan ako nagluluto, gas pipe yan siya. So pinapatay nila yan pag araw, umaga hanggang hapon. So alhamdulillah may pang emergency kami nalutuan. So sobrang advance ng utak ng aking asawa, kasi bago pa yung gulo, bumili na siya niyan kasi sabi niya para sa Ramadan daw. So tamang-tama din naman nagkagulo yung mundo. So meron kaming pang emergency na lutuan. So actually meron din kaming single na stove guys, yung induction, pero mahal naman sa kuryente guys, kaya minsan ko lang yun ginagamit, yung induction cooker namin. Yun lang guys, hanggang sa muli, Allah Hafiz, ingat po kayo, bye.